2 oras na lang po bago nga po mag-umpisa ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa puntong ito, makakausap natin ngayon mula sa The Hague si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Isa po siya sa mga miyembro ng Filipino legal team ng dating Pangulong Duterte. Magandang hapon po, Attorney Panelo. Good morning, Lito. Good morning nga po sa inyo dyan. Attorney, una po muna, gusto lang po namin malaman, in particular, ano po yung magiging role nyo mamaya doon sa confirmation of charges hearing? Halimbawa, kasama ba talaga kayo doon sa mga mismong mga defense lawyers or doon po kayo nakapwesto sa may gallery? Hindi, kami mga binoong miyembro ng legal team, ay mag-o-observe lang kami. Doon kami sa galing. Manunood lang kami. Yan po yung mamaya, pero nabanggit na rin po kasi ni Attorney Nicholas Kaufman na siya nga pong defense lawyer ni dating Pangulong Duterte na magkakaroon din daw po kayo ng pag-uusap at konsultasyon. Ano po pa po ang iba niyong magiging role pag nangyari yan? Sa ngayon, kami ay mag-observe lamang. After siguro ng confirmation of charges, saka kami makikipag-meet dun sa kabilang team ni Presidente Duterte. Pag ganito po bang mga halimbawa confirmation of hearing, kasi medyo parang unique ata ito sa ICC, ano po ba ang inaasahan pag ganyan, lalo na sa panig po ng defense? Ang nalalaman ko lang kung anong nababasa natin, kaya nga kami pupunta lang mamaya para malaman namin exactly ano ba yung gagawin nila doon. Pagkakaalam natin, basa yung na nababasa natin, sasabihin nila yung kaso nila, bakit nila dinidimanda, anong ebidensya nila, sino mga testigo nila. Yung ilan po kasi doon sa kampo ng prosekusyon o sa bahagi ng mga biktima, sinasabi nila confident daw sila na uusad at magkakaroon ng formal trial. Pero sa panig nyo po, ano po ang are you confident na hindi na po ito matutuloy? Hindi pa natin alam exactly kung ano yung mga ebidensya nila. Para sa akin kasi, bilang abogado, as far as I'm concerned, wala silang jurisdiction from the very start. Kaya hindi dapat magkaroon ng confirmation of charges in the first place. Kasi dapat mo munang i-resolve yung jurisdiction. Ang mahalaga kasi yung principle of complementarity na tinatawag. Na makakapasok lang ng ICC sa isang miyembrong Estado na walang kakayahang umusig. Sobrang kakayahan ng Pilipinas dyan. Ang dami na natin pinakulong, ang dami na natin nilipis, 2 ng presidente pinakulong natin, may 2 senador pinakulong. Ngayon, mayroon na naman bagong senador. Ano pa bang prueba na malusog ng ating sistema na gano'n? Kaya mula sa poll, sinasabi ko na ever since, wala silang jurisdiction. Kaya hindi dapat magkaroon ng hearing in the first place. Pero di ba po kasi, attorney, ang sinasabi, pag yun na nga, pag hindi nalitis o hindi natugunan ng local courts, tsaka po inakyat sa ICC. Kasi mismong si Ombudsman Remulla, nagsabi po siya na kailangan ng halimbawa ng reinvestigation kasi wala daw pong nangyari doon sa mga investigasyon nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala silang makuhang mga police reports o kaya daw po ay na-dismiss daw po yung mga prosecution na hindi na tinuloy yung kaso na pagpa-file dito. Kasi yung sinasabi niyo po may mga nakulong but not related po to the drug war. Hindi ho totoo yun. Maraming mga... pag sinabi mong legal system, your system doesn't work in regard to all crimes being committed in this country. Kaya sinabi kong libo-libo na nga napakulong natin . Yung sistema legal natin gumagalaw. Kay Presidente Duterte naman, hindi ba, sabi nila, kaya hindi na nila mag-demanda si Duterte kasi nakaupo pa. 3 taon nang hindi nakaupo. Bakit hindi nila dinidemanda rito sa Pilipinas? Nung tinanong ang Department of Justice, sabi nila, kasi wala kaming ebidensya. Wala pala kayong ebidensya. Bakit nyo isinuko doon sa dayuhan at litisin ang isang kaso na wala naman pala kayong ebidensya?
Okay, huli na lang po siguro dahil may mga pagtitipon din diyan itong inyong mga supporters, yung mga yung side rin ng victims ng mga ng drug war. Ano po ang inyong mensahe doon sa mga nandiyan na nakakasama nyo at sumusuporta sa dating pangulo? Well, sila tama yung ginagawa nila. Bigyan nila ng moral support si Presidente Duterte. Para din namin mga abogado nagpunta rito, initially, kaya kami nagpunta, ay dahil kaibigan namin siya, kasama namin sa kabinete. At gusto namin bigyan siya ng moral support. Malaking bagay yun na malaman niya na ang mga kaibigan niya, mga supporters ay nandiyan sa kanyang lugar kahit na hindi siya nakikita. Maraming salamat po, dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.